Maligayang pagbabalik sa ating series sa Republic Act 7277. Natutuwa ako na nandito kayo para sa episode 4, dahil sasagutin natin ngayon ang isang tanong na kahit mga bihasang advocates ay madalas na nalilito, kapag sinabi ng isang tao na, Magna Carta for Persons with Disability, aling batas ba talaga ang tinutukoy nila? Karamihan sasabihin, Republic Act 7277. At tama sila, pero hindi kumpleto ang sagot na iyon. Dahil ang batas na namamahala sa disability rights sa Pilipinas ngayon ay hindi isang batas lamang. Tatlo sila, ang orihinal na Magna Carta noong 1992, at dalawang mahahalagang amendments na dumating pagkatapos. Isa noong 2007, at isa pa noong 2016. Bawat isa ay nagdagdag ng mahalagang bagay. Bawat isa ay tumugon sa mga puwang na naiwan ng nakaraang batas. At isang bagay pang dapat malaman bago tayo magsimula, ang Republic Act 9442 ay hindi lamang nagdagdag ng discounts. Nagbago rin ito ng pangalan ng batas mismo. Ang dating Magna Carta for Disabled Persons ay naging Magna Carta for Persons with Disability. Makikita ninyo sa Section 4 ng Republic Act 9442 na lahat ng references sa disabled persons sa loob ng batas ay pinalitan ng persons with disability. Hindi lang ito semantic, ito ay isang deliberate na pagbabago ng pananaw. Mula sa pagkakakilanlan batay sa limitasyon, patungo sa pagkakakilanlan batay sa pagkatao. Sa katapusan ng episode na ito, malalaman ninyo ng eksakto kung ano ang naiambag ng bawat batas, kung bakit mahalaga ang mga pagbabagong iyon, at higit sa lahat, kung ano pa rin ang hindi natatakpan ng tatlong batas magkasama. Kung kayo ay isang advocate o nagtatrabaho sa isang NGO sa larangan ng disability rights, ito ang episode na nagbibigay sa inyo ng kumpletong legal na mapa. Hindi lang isang sulok nito, ang buong mapa. Magsimula na tayo. Bago natin mapag-aralan ang mga amendments, kailangan nating maging malinaw tungkol sa kung ano talaga ang itinayo ng orihinal na batas. Ang Republic Act 7277 ay pinirmahan noong ika-24 ng Marso taong 1972 ni Pangulong Corazon C. Aquino. Ito ay, at nananatiling, isang napakahalagang batas. Sa panahong iyon, isa ito sa mga pinakakomprehensibong disability rights laws sa buong Southeast Asia. Ang batas ay nakaorganisa sa 50 na seksyon at 4 na titulo. Hayaan ninyong ibigay ko sa inyo ang istruktura nito ng mabilis para malanawan kayo. Ang Title 1 ang naglalatag ng pundasyon, ang deklarasyon ng patakaran, ang 5 gabay na prinsipyo, at 16 na mahahalagang kahulugan. Tinalakay natin ito sa episode 2. Ang Title 2 ang puso ng batas. Nagtatatag ito ng 6 na larangan ng karapatan, employment, education, health, auxiliary social services, telecommunications, at accessibility. 6 na kabanata, at 12 dosenang espesipikong mandato ng gobyerno. Ang Title 3 ang nagtatayo ng anti-discrimination framework, ang mga ipinagbabawal na gawa sa trabaho, sa transportasyon, at sa mga pampublikong lugar. Ang Title 4 ang sumasaklaw sa administrative at penal provisions, kung ano ang mangyayari sa mga tao at institusyon na lumalabag sa batas. Iyon ang orihinal na Republic Act 7277. Isang komprehensibong balangkas, 50 seksyon, itinayo sa pilosopiya na ang disability rights ay human rights, hindi kawang-gawa, hindi tulong lamang. Ngunit sa maagang bahagi ng 2000s, napansin ng mga advocates ang isang bagay. Ang batas ay may mga karapatan. May mga mandato ito, pero kulang ito ng isang bagay na konkreto at pang-araw-araw, isang mekanismo na madadama ng bawat PWD sa tuwing lumalabas sila ng bahay, pumupunta sa batika, sumasakay sa bus. Ang puwang na iyon ang sinubukan ng unang amendment na punan. Ang Republic Act 9442 ay pinirmahan noong ika-30 ng Abril taong 2007 ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, 15 taon pagkatapos ng orihinal na Magna Carta. At ang pinakamakabuluhang dagdag nito ay ang 20% discount privilege. Ang IRR ng Republic Act 9442, sa Rule 2, ay naglalayong bigyan ang mga PWD ng pagkakataong maging bahagi ng mainstream ng lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng diskwento sa lahat ng pangunahing serbisyo. Hindi ito charity. Ito ay isang konkretong mekanismo ng inclusion. Bukod sa discount, 3 iba pang mahahalagang bagay ang ginawa ng Republic Act 9442. Una, nagdagdag ito ng bagong Title 4 sa Republic Act 7277, ang Prohibitions on Verbal,
non-verbal ridicule and vilification against persons with disability. Sa ilalim ng Section 39 at 40, ang pampublikong pag-uuyam o pagmamocker sa isang PWD dahil sa kanilang kapansanan ay ipinagbabawal. Sa ilalim ng Section 41 at 42, ang vilification, ang pag-uusal ng mga mapanirang salita, o ang pagsasagawa ng mga aktibidad sa publiko na nagpupukaw ng galit o matinding paghamak laban sa mga PWD, ay ipinagbabawal din. Pangalawa, ang Section 33 ng Republic Act 9442 ay nagbibigay ng mga incentive sa mga nag-aalaga ng PWD. Ang isang PWD ay itinuturing na dependent sa ilalim ng Section 35A ng National Internal Revenue Code, at ang individual na nagbabayad ng buwis na nag-aalaga sa kanila ay tumatanggap ng mga kaukulang pribilehiyo ng NIRC. Malaking tulong ito sa mga pamilyang nagbibigay ng pag-aalaga sa kanilang kapamilyang may kapansanan. Pangatlo, ang mga individual o NGO na nagtatayo ng mga tahanan, residential communities, o retirement villages para lamang sa mga PWD ay tumatanggap ng realty tax holiday sa unang 5 taon ng operasyon, at may prioridad sa pagtatayo at pagpapanatili ng mga kalsada patungo sa kanilang pasilidad. At syempre, ang Section 46 ng Republic Act 7277 ay binago, pinalaki ang mga parusa, na tatalakayin natin sa susunod na pagkakataon. Ngayon, maging tiyak tayo tungkol sa kung ano talaga ang sinasaklaw ng 20% discount, dahil ito ay isa sa mga pinakamadalas na hindi nauunawaan na pribilehiyo sa batas ng Pilipinas. At batay sa IRR, mas malawak ang saklaw kaysa sa iniisip ng karamihan. Unang kategorya, mga hotel, lodging establishments, restaurants, at recreation centers. Ayon sa IRR, ang diskwento sa hotel ay sumasaklaw sa room accommodation at ibang amenities, kasama na ang massage parlor, sauna bath, pagkain, inumin, at iba pang serbisyo. Para sa restaurant, sumasaklaw ito sa lahat ng pagkain, inumin, dessert, at iba pang consumable items, kasama na ang value meals, fast food, takeouts, at catering. Ngunit importanteng malaman, para sa isang grupo na may kasamang PWD, ang diskwento ay ibibigay lamang sa proporsyonal na bahagi ng PWD. Hindi maaaring i-share ang diskwento sa mga kasama na walang kapansanan. Pangalawang kategorya, admission fees sa mga lugar ng kultura, libangan, at amusement. Kasama rito ang mga sinehan, teatro, concert hall, circo, carnival, museo, exhibit halls, fairs, at theme parks. Malinaw ito sa IRR, ang tema parks at museums ay nasa listahan, hindi lang ang tradisyonal na entertainment venues. Pangatlong kategorya, mga gamot at droga. Ang IRR ay naglilinaw na ito ay sumasaklaw sa parehong prescription at non-prescription medicines, lahat ng approved ng Bureau of Food and Drugs. Ang lahat ng drugstores, hospitals, pharmacies, at clinics na nagbebenta ng gamot ay kinakailangang magbigay ng diskwento. Ika-4 na kategorya, medical at dental services sa mga government facilities. Kasama rito ang diagnostic at laboratory fees, x-rays, CT scans, blood tests sa lahat ng pasilidad ng gobyerno. Ito ay subject sa mga guidelines ng DOH at PhilHealth. Ika-5 kategorya, medical at dental services sa mga private facilities. Katulad ng nasa government, pero kasama na rito ang professional fees ng mga attending doctors sa lahat ng private hospitals at medical facilities. Ika-6 na kategorya, domestic air at sea travel. Ang IRR ay nagdaragdag ng isang mahalagang detalye. Ang 20% discount ay batay sa actual fare, hindi sa promotional fare. Kung ang promotional fare ay mas mababa kaysa sa 20% diskwento, maaaring piliin ng PWD ang promotional fare. Ngunit hindi maaaring i-combine ang dalawa. Ika-7 kategorya, land transportation. Kasama ang mga ordinary at aircon bus fares, at ang mga public railways tulad ng LRT, MRT, at PNR. At isang bagay na hindi alam ng marami. Ang skyways at expressways toll fees ay sumasaklaw din sa 20% diskwento, ngunit ito ay maaari lamang i-avail ng isang PWD na may-ari ng sasakyan. Ika-8 kategorya, educational assistance. Ang batas ay nagbibigay ng educational assistance sa mga PWD para makamit ang pangunahin, sekundarya, tertiarya, at vocational o technical na edukasyon, sa pamamagitan ng scholarships, grants, financial aids, at subsidies. Kasama rin ang suporta para sa mga libro,
learning materials, at uniform allowance. Ika-9 na kategorya, GSIS, SSS, at pag-ibig benefits. Sa lawak ng praktikal at posible, ang mga PWD ay dapat bigyan ng pagpapatuloy ng parehong mga benepisyo at pribilehiyo mula sa GSIS, SSS, at pag-ibig, katulad ng mga tinatanggap ng mga aktibo pang nagtatrabaho. Ika-10 kategorya, special discount sa basic necessities at prime commodities. Sa lawak ng posible, ang gobyerno ay maaaring magbigay ng espesyal na diskwento sa mga espesyal na programa para sa mga PWD sa pagbili ng basic necessities at prime commodities sa mga supermarket at grocery stores. Ang DTI at daang mag-i-issue ng mga guidelines para dito. Ika-11 kategorya, express lanes. Ang lahat ng private, commercial, at government establishments ay kinakailangang magbigay ng express lanes para sa mga PWD. Kung walang express lane, dapat bigyan sila ng prioridad sa lahat ng transaksyon. Ngayon pag-usapan natin ang dalawang bahagi ng Republic Act 9442 na halos hindi pinag-uusapan, kahit sa mga advocate circles. Sa kaliwang bahagi, ang Section 33, incentives para sa mga tagapag-alaga. Una, ang PWD ay itinuturing na dependent sa ilalim ng Section 35A ng National Internal Revenue Code. Nangangahulugan ito na ang individual na nagbabayad ng buwis na nag-aalaga sa isang PWD ay tumatanggap ng kaukulang pribilehiyo ng NIRC para sa pagkakaroon ng dependent. Para sa mga pamilyang nagbibigay ng pag-aalaga sa kanilang kapamilyang may kapansanan. Ito ay isang direktang benepisyo sa kanilang annual tax filing. Pangalawa, ang mga individual o NGO na nagtatayo ng homes, residential communities, o retirement villages para eksklusibo sa mga PWD ay nakakatanggap ng 5-year realty tax holiday sa unang 5 taon ng operasyon. At bukod doon, sila ay may prioridad sa pagtatayo at pagpapanatili ng mga kalsadang patungo sa kanilang pasilidad. Sa kanang bahagi, ang Sections 39 to 42, ang bagong Title 4 ng Republic Act 9442. Ang Sections 39 and 40 ay nagtatakda ng kahulugan at pagbabawal ng public ridicule, ang pagmamak-eri, pag-uuyam, o pag-imitate ng isang PWD sa pagsulat, salita, o kilos, dahil sa kanilang kapansanan. Bawal ito sa anumang oras at lugar, kung ito ay magdudulot ng pananakot o pagkawala ng self-esteem ng PWD. Ang Sections 41 at 42 ay nagtatakda ng kahulugan at pagbabawal ng vilification, ang pag-uusal ng mapanirang pahayag laban sa isang PWD, o anumang aktibidad sa publiko na nagpupukaw ng galit. Matinding paghamak, o matinding pag-uuyam laban sa mga PWD. Ito ay hindi usapin ng sensitivity lamang. Ito ay legal na probisyon na may kasamang kaparusahan. Sa ilalim ng Section 46, ang isang komedyante na ginagawang biruan ang kapansanan ng isang tao sa entablado, o ang isang programa sa telebisyon na nagpapalabas ng content na nagmamakara sa mga PWD, ay maaaring lumabag sa Republic Act 9442. Ngayon pag-usapan natin ang pangalawang amendment. Ang Republic Act 10524 ay pinirmahan noong ika-23 ng Abril taong 2016, 24 na taon pagkatapos ng orihinal na Magna Carta. Ngunit bago pa man tayo sumabak sa mga detalye, kailangan nating itama ang ilang maling akala na karaniwan tungkol sa batas na ito. Dahil kahit sa mga advocate circles, ang Republic Act 10524 ay madalas na mali ang pagkakaunawa. Unang maling akala, mandato, ang 1% para sa private corporations. Basahin natin ng mabuti ang Section 1 ng Republic Act 10524. Narito ang eksaktong wika ng batas. At least 1% of all positions in all government agencies, offices or corporations shall be reserved for persons with disability, provided that private corporations with more than 100 employees are encouraged to reserve at least 1% of all positions for persons with disability. Nakita ninyo ang salitang iyon. Encouraged. At kung pupuntahan natin ang IRR ng Republic Act 10524, Sec. 7.2, ay nagsasabi ito ng eksakto. Private corporations with more than 100 employees are encouraged to reserve at least 1% of all positions for PWDs. Ito ang isa sa pinakamaling impormasyon na kumakalat tungkol sa Republic Act 10524. Ang 1% kota para sa private corporations ay hindi mandatory, ito ay isang encouragement lamang. Ang mandatory ay para lamang sa government agencies.
Bakit ito mahalaga para sa mga advocates? Kapag nakikipag-usap kayo sa isang negosyante at sinabi ninyong mandatory ang 1% kota, maaaring hamanin niya kayo gamit ang eksaktong teksto ng batas at tama siya. Ang inyong kredibilidad bilang advocate ay nakasalalay sa katumpakan ng inyong mga pahayag. Ang tamang approach ay sabihin, ang batas ay nagko-encourage sa inyo na mag-reserve ng 1% ng inyong mga posisyon para sa mga PWD, at may kasamang tax incentives ang pagsunod. At ayon sa IRR, Section 7.1, ang 1% of all positions ay sumasaklaw sa lahat ng regular at non-regular positions, kasama ang mga casual at contractual positions. Hindi lamang ito para sa mga permanenteng posisyon. Mayroon pa itong isang mahalagang probisyon, kung ang 1% ng kabuuang posisyon ay magbubunga ng BAGN, halimbawa, 0.7 posisyon, ang bahagiang iyon ay itinuturing na isang buong posisyon na dapat na i-reserve para sa isang PWD. At isang proteksyon para sa mga kasalukuyang empleyado. Ang mga ahensyang sumusunod na sa 1% ay itinuturing na compliant, ngunit hindi sila maaaring magbawas ng bilang ng kanilang kasalukuyang empleyadong PWD. Ang tanong na madalas itanong, paano kung walang kwalipikadong PWD? Tinatanong ito ng maraming government agencies. At sinasagot ito ng IRR ng direkta, kung walang kwalipikadong PWD na nag-a-apply para sa bakanteng posisyon, ang ahensya ay may pagpipilian na mag-hire ng non-PWD applicant. Hindi kailangang hayaang maging bakante ang posisyon ng walang katiyakan. Ito ay isang makatwirang probisyon, dahil ang layunin ng batas ay ang pagbibigay ng oportunidad sa mga kwalipikadong PWD, hindi ang pagpilit sa mga ahensya na mag-hire ng mga taong hindi naaayon sa kinakailangan ng posisyon. Ano ang qualified na PWD? Ang IRR ng Republic Act 10524, Section 5, F, ay nagbibigay ng malinaw na kahulugan. Ang isang qualified person with disability ay isang individual na may kapansanan na, sa pamamagitan ng reasonable accommodations, ay kayang gampanan ang mga mahahalagang tungkulin ng posisyon. Ang susi rito ay ang salitang reasonable accommodation. Ang reasonable accommodation, ayon sa Section 5, G, ay kinabibilangan ng pagpapabuti ng mga pasilidad para maging accessible sa mga PWD. Pagbabago ng schedule ng trabaho. Pagkuha o pagbabago ng kagamitan o device. Pagbabago ng mga eksaminasyon, training materials, o patakaran ng kumpanya tungkol sa pag-hire. Pagbibigay ng auxiliary aids at assistive devices. Sino ba talaga ang tinuturing na qualified na PWD? Ang Section 5, F, ng IRR ng Republic Act 10524 ay nagbibigay ng malinaw na sagot. Ang isang qualified person with disability ay isang individual na may kapansanan na, sa pamamagitan ng reasonable accommodation, ay kayang gampanan ang mga mahahalagang tungkulin ng posisyon. Dalawang bagay ang mahalaga rito. Una, ang susi ay ang salitang reasonable accommodation, hindi sinasabi ng batas na kaya nilang gawin ang trabaho nang walang anumang tulong. Sinasabi nito na sa tamang suporta, kaya nila. Pangalawa, ang employer ang nagtatakda ng essential functions ng trabaho, at kung may nakasulat na job description bago mag-advertise, iyon ang gagamitin bilang ebidensya. Ang reasonable accommodation, ayon sa Section 5, G, ng IRR, ay kinabibilangan ng pagpapabuti ng mga pasilidad para maging accessible, pagbabago ng work schedule, pagbili o pagbabago ng kagamitan, pagbabago ng mga eksaminasyon o patakaran sa pag-hire, at pagbibigay ng auxiliary aids at assistive devices, tulad ng mga interpreter para sa may kapansanan sa pandinig, o mga reader at tape test para sa may kapansanan sa paningin. Ngayon, may isang espesyal na probisyon para sa mga kapansanang hindi agad nakikita, ang tinatawag na non-obvious disabilities. Para sa psychosocial, learning, mental, intellectual, visual, at hearing disabilities, ang sertipikasyon ay dapat manggaling sa lisensyadong government physician mula sa DOH Regional Hospitals o sa LGU Health Office. Ang mekanismong ito ay kritikal, nagbibigay ito ng paraan para mapatunayan ng mga PWD ang kanilang kapansanan kahit hindi ito agad nakikita ng isang employer. At sino ang responsable sa implementasyon? Ang NCDA ang lead agency, overall monitoring, centralized database, at quarterly meetings ng Subcommittee on Training, Employment and Livelihood. Ang DOLE ay may pinakamaraming responsibilidad sa private sector, field job, net para sa PWD vacancies, job fairs na may dedicated express lanes,
databank ng employed PWDs, at taunang ulat sa NCDA bawat Enero 15. Ang CSC ay nagmomonitor ng compliance ng lahat ng government agencies at nagde-develop ng mekanismo para matulungan ang mga PWD employees na makapag-take ng qualifying examinations para sa career advancement. Ang DILG at ang bawat LGU, at ito ang probisyon na hindi alam ng karamihan, ay kinakailangan, sa ilalim ng Section 20.3 ng IRR, na magtatag ng PDAO ayon sa Republic Act 10070. Nagsasalita ang mga advocates tungkol sa enforcement ng Republic Act 10524, at madalas ay napapakamot tayo sa ulo dahil parang walang nangyayari. Ngunit narito ang isang bagay na maraming hindi alam, ang sistema ng pag-uulat ay umiiral na. Ang datos ay kinokolekta na. At may karapatan kayong hingin ito. Narito ang istruktura ng monitoring at reporting system ng IRR ng Republic Act 10524. Lahat ng government agencies ay nagsusubmit ng taunang ulat sa CSC, kasama ang listahan ng lahat ng posisyong reserved para sa PWD at ang lahat ng appointments na ginawa. Ang DOL ay nagsusubmit ng taunang ulat sa NCDA tungkol sa mga employed PWD sa private sector at sa mga employer na nag-e-employo ng PWD. Ang GCG ay nagsusubmit ng taunang ulat sa NCDA tungkol sa compliance ng mga GOCC. Ang DILG ay nagsusubmit ng taunang ulat sa NCDA tungkol sa compliance ng mga LGU. At lahat ng ulat na ito ay may iisang deadline, Enero 15 ng bawat taon. Ang NCDA ang nagtatayo at nagpapanatili ng centralized database ng lahat ng gathered data mula sa lahat ng ahensya sa buong Pilipinas. Ngayon, narito ang pinakamahalagang bagay para sa mga advocates, ang IRR ay malinaw na nagsasabi na, upon request of an interested party, the report shall be made available. Ibig sabihin, kayo bilang isang NGO o advocate ay may karapatan na humingi ng datos tungkol sa compliance ng isang partikular na ahensya o LGU. Hindi ninyo kailangang maghintay ng leak o whistleblower. May legal na karapatan kayong mag-FOI nito. At dalawa pang mahalagang tuntunin, kung walang kwalipikadong PWD na nag-a-apply para sa bakanteng posisyon. Ang ahensya ay may pagpipilian na mag-hire ng non-PWD, hindi maaaring hayaang bakante nang walang katiyakan ang posisyon. At ang mga ahensyang may 1% ng employed PWDs ay itinuturing na compliant, ngunit hindi sila maaaring magbawas ng bilang ng kasalukuyang empleyadong PWD. Ngayon ay humakbang tayo paatras at tingnan ang tatlong batas na ito bilang isang solong, layered na balangkas. Ang Republic Act 7277 noong 1992 ang nagtatayo ng arkitektura. 6 na larangan ng karapatan. Mga probisyon laban sa diskriminasyon. Mga mandato ng gobyerno. Mga penal provisions. Idineklara nito na ang mga PWD ay mga mamamayang may karapatan, hindi mga benepisyaryo ng kawanggawa. Ang Republic Act 9442 noong 2007 ay nagdagdag ng 3 pangunahing bagay. Una, ang malawak na 20% discount privilege na sumasaklaw sa 11 kategorya ng serbisyo at bilihin. Pangalawa, mga incentive para sa mga pamilya at tagapag-alaga ng PWD. At pangatlo, ang madalas na nakalimutan, ang mga bagong probisyon laban sa pampublikong pag-uuyam at vilification. Binago rin ito ang pangalan ng batas mula sa Magna Carta for Disabled Persons patungo sa Magna Carta for Persons with Disability. Ang Republic Act 10524 noong 2016 ay nagtatayo ng employment framework na may 2 antas. Ang mandatoryong antas, ang 1% reservation ng lahat ng posisyon sa lahat ng government agencies. Kasama ang mga LGU, SUC, at GOCC, na may structured na monitoring at reporting system. At ang voluntaryong antas na may insentibo, ang encouragement sa mga private corporations na may higit sa 100 empleyado na mag-reserve ng 1%, na may kasamang 25% at 50% tax deductions at ang lahat ng tatlong batas ay nagtatrabaho ng magkasama. Ang mga karapatan ng Republic Act 7277 ay ang pundasyon. Ang mga pribilehiyo ng Republic Act 9442 ay ang mga konkretong mekanismo ng inclusion sa pang-araw-araw na buhay. At ang Employment Framework ng Republic Act 10524, kasama ang malinaw na kahulugan ng Qualified PWD, Reasonable Accommodation, at Auxiliary Aids, ay nagbibigay ng istruktura para sa pagsali ng mga PWD sa mundo ng trabaho. Mahigit 30 years pagkatapos ng Republic Act 7277,
ang legal na balangkas ng Pilipinas para sa disability rights ay mayroon pa ring kritikal na mga puwang. Una, ang 1% sa private sector ay encouragement lamang, hindi mandato. Ito ang pinakaagaran at pinakapraktikal na puwang ng Republic Act 10524. Dahil ang karamihan ng mga manggagawang PWD ay nagtatrabaho o naghahanap ng trabaho sa private sector, hindi sa gobyerno. Ikalawa, walang malinaw na saklaw para sa psychosocial disabilities sa 20% discount. Kahit na ang IRR ng Republic Act 10524 ay nagbibigay ng mekanismo para sa sertipikasyon ng mga non-obvious disabilities, kasama ang psychosocial at intellectual disabilities, para sa layunin ng employment, ang proteksyon ng 20% discount at ang ibang karapatan sa ilalim ng Republic Act 9442 ay nananatiling hindi malinaw ang aplikasyon para sa mga PWD na ang kapansanan ay nasa mental health. Ikatlo, mahina ang compliance monitoring sa private sector. Ang monitoring system ng IRR ng Republic Act 10524 ay malakas para sa government agencies, may taunang reporting. May CSC oversight, may centralized database. Ngunit para sa private corporations, ang sistema ay nakaasa sa voluntaryong pag-uulat. Ang DOL ay nag-e-encourage sa mga private establishments na mag-submit ng taunang ulat sa kanilang regional office, ngunit walang malinaw na enforcement mechanism para pilitin silang gawin ito. Ikaapat, ang PDAO ay hindi pa lahat ay nagtatatag nito. Kahit na ang IRR ng Republic Act 10524 ay nagtatakda na ang mga LGU ay shall establish ng PDAO ayon sa Republic Act 10070. Ang aktwal na implementasyon ay hindi pantay sa buong bansa. Ang mga puwang na ito ay hindi mga abstract na kritisismo sa patakaran. Ito ay mga buhay na katotohanan para sa mga PWD sa buong Pilipinas araw-araw. E-consolidate natin ang ating natutuhan sa episode na ito sa 5 puntos na dapat ninyong dalhin sa inyo, at ngayon, ang mga puntong ito ay mas tumpak na kaysa dati. Una, ang Republic Act 7277, 1992, ang pundasyon, at ang pangalan nito ay pinal na binago ng Republic Act 9442 mula sa Magna Carta for Disabled Persons, patungo sa Magna Carta for Persons with Disability. Hindi ito basta pagbabago ng salita, ito ay pagbabago ng pilosopiya. Ikalawa, ang Republic Act 9442, ika-30 ng Abril 2007, ay nagdagdag ng 3 pangunahing bagay, ang malawak na 20% discount privilege na May 11th kategorya, ang mga incentive para sa mga tagapag-alaga ng PWD, at ang mga bagong probisyon laban sa pampublikong pag-uuyam at vilification, na madalas na nakalimutan ngunit legal na naipapatupad. Ikatlo, ang Republic Act 10524, 2016, ay nagtatayo ng 2 antas na employment framework. Mandatory ang 1% para sa lahat ng government agencies, LGUs, SUSAs, at GOCSAs, na may structured na monitoring at reporting system. Encouraged lamang, hindi mandatory, ang 1% para sa mga private corporations na may higit sa 100 empleyado, na may kasamang 25% at 50% tax incentives. Ikaapat, ang 3 batas ay nagtatrabaho ng magkasama bilang isang komprehensibong balangkas. Ngunit ang bawat isa ay may natatanging saklaw, mekanismo, at limitasyon. Bilang isang advocate, hindi sapat ang malaman lamang ang karapatan, kailangan ninyong malaman ang eksaktong wika ng batas at ang IRR para hindi kayo mahuli sa maling impormasyon. Ikalima, ang mga kritikal na puwang ay nananatili, ang encouraged na status ng private sector quota, ang mahinang compliance monitoring sa labas ng gobyerno, ang hindi pantay na pagtatayo ng PDAO sa mga LGU, at ang nananatiling malabo na aplikasyon ng mga pribilehiyo para sa mga may psychosocial disabilities. Ang susunod na yugto ng disability rights advocacy sa Pilipinas ay nakatuon sa mga puwang na ito. Iyon ang nagtatakda ng katapusan ng episode na ito. Nailatag na natin ang buong pundasyon, kung ano ang Republic Act 7277, kung paano ito pinalago ng Republic Act 9442 at Republic Act 10524, at kung ano ang mga limitasyon ng 3 batas magkasama. Alam na ninyo ngayon ang kasaysayan ng batas, ang istruktura nito, at ang mga hamon sa hinaharap. Sa Season 2, malalim tayong tatayo sa bawat larangan ng karapatan, isang kabanata sa isang pagkakataon, nakabatay sa eksakto ng mga seksyon ng batas. Ang Episode 4 na ay tumitingin sa karapatang sa trabaho, pantay na pagkakataon,
sheltered employment, at ang landas mula sa apprenticeship patungo sa regular na trabaho sa ilalim ng Section 5 hanggang 7. Ang Episode 5 ay para sa mga employer at opisyal ng gobyerno, ang 25% at 50% tax deduction sa ilalim ng Section 8, at kung paano talaga ang pag-claim ng mga ito. Ang Episode 6 na ay sumasaklaw sa vocational rehabilitation, ang mga mandato ng DSWD at DOL sa ilalim ng Section 9 at 10. At kung paano maaaring i-connecta ng mga manggagawa sa barangay ang mga PWD sa mga programa ng pagsasanay at pagpapayo. Sa Season 2, titigil na ang batas sa pagiging isang dokumento at magsisimulang maging isang kasangkapan. Magkikita tayo doon.